Common questions ng lahat ng mga nag-a-apply kung magkano daw nagagastos 'pag nag-apply ka dito sa Czech Republic. So guys, hindi ko puwedeng sabihin sa inyo yung context at saka yung akin kung paano or magkano yung nagastos ko kasi nga way back 2022 yun. So kung makikita niyo may video ko niyan sa aking YouTube channel about dito sa pagsasabi ko ng mga pricing. Pero dahil ngayon is 2026 na, so bigyan ko kayo ng konting range ano. Kapag nag-apply po kayo, ang una niyong gagastusin is ang pamasahe. So, sa pamasahe, hindi na natin siya bigyan ng range. Kayo nang bahala kasi hindi ko naman alam kung taga saan kayo. Pero ang susunod doon, magpapasa kayo ng requirements. So, pag nagpasa kayo ng requirements, gagastos kayo dyan. Pinakawala kasi kailangan nyo minsan kailangan nila ng barangay clearance at saka ng NBI clearance. So, yan, gagastusin nyo. Sabihin natin nagagastos kayo ng 500 to 1,000 kasama ng pamasahe, kasama na mga stamping, lahat-lahat na po yun. So, 500 to 1,000 pesos. And then, maghihintay kayo ng time. And then, kapag nakapaghintay na kayo, halimbawa sabihin natin na 1 month yung paghihintay nyo, nandiyan na siya, kunyari na interview na kayo, in-interview kayo, na trade test kayo, mamamasahe kayo papunta doon sa interview and trade test. May bayad ba yun? Wala po. May mga cases ng interview is interview through Zoom lang at meron naman na kailangan yung pumunta sa mismong agency. Depende yan sa sitwasyon, depende yan sa kung ano yung gusto ng employer nyo. Ang second niyan, after nun, tungkol sa pamasahe at saka doon sa requirements, ang sunod yung gagastusin, guys, is yung inyong visa. So, pagdating sa visa, dalawa ang option dito sa visa nyo. It's either kayo magbabayad or si employer. Pero, merong case-to-case basis. Minsan, kayo ang magbabayad na reimburse. Ibig sabihin, ibabalik ni employer ang pera nyo pagdating nyo dito sa Czech Republic. Ginagawa ito ng employer kasi may mga cases na etong si employee is nag-apply sa kanila pero dahil matagal ang processing ng pag-a-apply sa Czech Republic, bigla sila nagba-back out. So kapag gumastos na sila, goodbye na yung pera nila. Sabihin natin na 15,000 pesos ang kailangan nila para sa pagpapabisa is mababaliwala yung 15,000 pesos. Kaya ang ginagawa nila, si employee muna or yung applicant muna ang pinagbabayad nila ng visa, and then after nun, pagdating nila dito, reimburse yung ibinayad nila sa visa. So, pwede siyang mangyari yun dito sa Czech Republic. Second naman is mismong kayo yung magbabayad ng inyong visa at walang reimburse. Ang third naman is pwede rin na si employer mismo ang bayad ng inyong visa at wala kayong gagastusin. So, pamasahe lang gagastusin nyo. At saan ba ginaganap itong pagpapabisa na to? Ito po ay ginaganap sa BFS sa Manila. So, pwede nyo yung i-search sa may Makati lang po yan. So, ang Czech Embassy po at saka ang BFS Manila is magkaiba. Pero sila ay, kumbaga sa companies, parang sister company. So, doon kayo i-interviewin sa BFS para lang siyang maliit na mga boot-boot. And then, doon i-interviewin kayo kung ano ang nakalagay sa inyong visa. Yun po ang sasabihin. Yun po ang itatanong sa inyo sa inyong visa interview. And then, after naman nun, anong sunod na gastos nun? Ang sunod po nun, kapag na-approve na po yung visa nyo. So, kailangan nyo magpa-medical. So, sa medical, maghanda kayo siguro ng mga 5,000. Possible na magkulang, possible na lumabis. Kapag babae po, meron siyang dagdag pregnancy test. So, sa babae lang yon, syempre wala namang pregnancy ang lalaki, kaya sa babae lang po yon. Ang sunod yung pagkakagastusan after nun is ang pagpipidos nyo kung sakali man na okay na. Anyway, bago kayo magpidos pala is kailangan nyo muna na magpa-SPA. So, bukod pa dyan, may mga requirements din kayo na hihingin si agency. So, ito mga minimal lang naman to. Sabihin natin, nagagastos ka dito ng nasa 1,000 lang kasi ang SPA is magkano? Bakit po kailangan ng SPA? Kapag na-visa approve ka, kailangan po nila ng special power of attorney para makuha nila yung iyong visa sa mismong Czech Embassy para may stamp nila sa iyong passport. Now, kung sakali man po na na-stamp na nila sa inyong passport, ang susunod na po dyan is magpipidos na po kayo. So, kapag nagpidos kayo, ang gagastusin nyo lang dyan is, I think nasa 100 plus lang. So, minimal lang din ang gastos dyan. Maganda lang kayo ng 1,000, labis-labis pa yan, kasama na po yung pamasahe. And then, ang susunod na dyan is ang inyong flight. Sa flight po, nakadepende po yan kung kayo po ay libre ang inyong airport ticket. Pero, syempre, bago kayo mag-flight, 1 to 2 weeks, kailangan nyo po muna na magbayad ng placement fee. May mga agency na ang placement fee is nasa 80,000, minsan 85,000. Ito po ay
as of April 5, 2026. Pero syempre kung mapanood niyo yung video natin ng lampas dito, puwedeng magbago yung amount na sinasabi ko. Ito ay kumbaga parang ano lang, bigay ko lang yung range na puwede niyong mapaghandaan. So magkano ang placement fee? Ito po ay start sa 70,000 pesos up to 85,000 pesos. So yung iba is inaabot ng 90 or 100,000 pesos. Depende naman ito sa iyong monthly basic salary. Ano yung monthly basic salary? Kapag po kayo ay nag-apply sa Czech Republic, meron po itong tinatawag na working permit. Sa working permit po or sa job offer na ibibigay ni agency mo, nandun po kung magkano ang iyong basic monthly salary. Kung ang nakalagay sa basic monthly salary mo is nasa 24,000 crowns, ita-times mo yun sa palitan ngayon. Pwede niyo yung i-type sa Google, ita-times mo sa palitan ngayon, yun po ang 1 month basic monthly salary mo. Pero syempre, paglaki ng basic salary mo, paglaki din po ng iyong babayaran sa placement fee. Now, ano yung mga dapat mong tandaan kung ikay nag-a-apply dito? Una mong itanong kay agency, sagot mo ba ang airport ticket para alam mo kung mapapaghandaan mo yung laki ng bayad sa pamasahe sa eroplano. Kasi po, kapag po kayo ay nakapasa na, ito po ay hihingin sa inyo ng inyong mga agency para makabili sila ng inyong ticket. Magkano ang ticket? One way kung sakali man nasagot nyo. Hindi ko sinasabi na sagot nyo, but if sakali lang, kasi may mga cases na ganito na sagot po ni employee or ni applicant ang bayad sa ticket. So kung sakali, ang pinakamababa po na airport ticket is nasa 16,000 crowns. I-times mo yan sa kung magkano ang palitan ngayon. Or pwede kang mag-check kay Google at i-search mo doon yung halimbawa is from Manila to Prague na flights. So doon makikita mo yung mga itinerary kung magkano ba talaga ang one-way ticket simula dyan sa Pilipinas hanggang dito po sa Prague International Airport ng Czech Republic. Now, ang alam ko na nagre-range yan is 16,000 crowns up to 23,000 crowns. So, ito ay one way. So, minsan may makukuha ka na 12 or 14. Depende naman yan sa airlines. So, kayo na lang guys ang mag-check. Ito po ay crowns ha. Yung sinabi kong 16 to 23,000 crowns po yan. Pwede nyo i-type yan kay Google and then i-convert nyo into peso para makita nyo kung magkano ang pricing niya. So, ito yung mga dapat yung tandaan, no? Kapag kayo ay nag-a-apply, itanong nyo muna kung ano ang mga babayaran kasi alam ko naman na yan yung una natin gustong malaman. Kapag nag-a-apply tayo sa mga agency, ano yung mga babayaran nyo? Ano yung mga possible na maging gastos nyo? May bayad bang placement fee? May bayad ba ang eroplano? May bayad ba ang airport ticket? May bayad ba ang visa? Yung tatlong yan na yan ang pinaka-major na gastos ng isang aplikante kung nag-a-apply po kayo sa Czech Republic. So, sa tanong kung magkano ang gastos, maghanda po kayo ng 100,000 pesos. So, more or less 100,000 pesos po yan. So, yun lang.